bagong content ngayong taon. Medyo matagal na din kasi yung last na upload ko. So tara pag-usapan na agad natin. So yung video natin is tungkol sa project na nababasa nyo sa screen. So last December maraming nag-message sa akin kung paano gawin yung project na ito. So panoorin nyo lang yung video na ito para magka-idea kayo. Ito yung summary ng circuit based sa description na binigay sa akin. So una, kailangan ng 16-bit code output, tapos hindi lang isa kundi 6 na output sa sequence. Tapos may dalawang push button. Yung unang push button, pag press, maglo-load yung first 16-bit code output. Tapos pag press ulit, maglo-load yung next output. Tapos yung second push button naman ay para i-load yung present output na naka-store sa register. Tapos next na kailangan sa circuit ay shift register. So once na-load mo yung 16-bit code, dapat mag-shift ito na parang running lights. Tapos next na kailangan sa circuit ay potentiometer na magko-control sa speed ng pag-shift ng output. So ayun na lahat yung kailangan makita sa circuit, pero bago natin magawa yung circuit, kailangan natin yung 6 na 16-bit code output. Ito yung binigay sa akin na 6 na 16-bit outputs. So dahil meron na tayong outputs, pwede na natin simulan yung circuit. So paano nga ba natin sisimulan yung circuit? So dahil nga meron na tayong output, ang una natin pwedeng gawin is gawan ito ng truth table. So pag may truth table na tayo, pwede nating i-K-map, tapos makukuha natin yung equations dun sa K-map, katulad niyang ginagawa ko sa video. Tapos pag meron na tayong equations, pwede natin na gawan ng circuit para ma-generate yung output. So bali dito ang ginagawa ko is tinetesting ko yung circuit ng inputs na ginawa ko. So kung hindi nyo alam yung input, bali yun yung nasa left side ng truth table. So kailangan ko din siyang gawan ng circuit since kailangan ito ay automatic pag nagpe-press ka ng button. So since gumagana naman siya, pwede na nating simulan yung ating circuit na output. So dito ginagawa ko na yung circuit ng output. So meron tayong 16 na equations. So 16 din yung circuit na gagawin natin para sa output. So medyo matagal to kaya i-pass forward na natin dun sa tapos na yung circuits. Bali, ito na yung ating circuits para dun sa 6 na 16-bit output para ma-generate natin siya. So bali ito itetest pa natin to, wala pa yung register dito. So bali next step ay itest natin to. So kakabitan lang naman siya ng LED. So dito nakabitan na nga natin ng LEDs yung ating circuit. So pwede na natin siyang itest. So mapapansin nyo tama naman yung first 3 output, pero pagdating dun sa 4, 5 at saka 6 na output ay may problema siya. So next step is i-troubleshoot yung ating circuit. Tapos ko nang i-troubleshoot yung circuit natin. So bali hindi ko na rin pinakita kung paano ko siya tin-troubleshoot, pero gumagana na yung circuit natin. No? So tama na yung kanyang outputs. So bali next step nito is lalagyan natin siya ng shift register. So bali for the next video na yon. So sa ngayon yun na lang muna.